Diyos nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad kay mong gihatag kanamo nga makabasa kami o makapamalandong padayon sa imong balaang mga pulong. Giampo namo o Dios nga ang imong balaan nga espiritu padayon sa panalangin, pag-workout, labi na o Dios sa paabot sa imong pulong ngadto sa matag usa nga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o bisan pa man sa tanan nga monitor karon sa ilang mga Facebook mga followers. Lord, panalangini ang tibok buluhaton samtang kami magapadayon sa pagbasa o pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot pang imong pulong, maghatag ka na magdugang pagpahinomdom, pagtudlo, pag-challenge ka na mo to continue on sa paghimo sa pagkamainampuon. Kini among gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Karon nga gayon ato nga padayon nga pagtan-aw, pagpamalandong ang mga butang nga dapat nato hibaluon, sabton o sa diin padayon nato nga exercise sa atong pagkinabuhi igala ang pagkamainampuon. Tungod kay diha sa pagkamainampuon gihatag sa Dios ang iyang nga pribilehiyo nga siya magapatalinghog kanato o maghatag siya mga kadaugan sa atong pagkinabuhi. Hinaot nga karon sa atong pagpamalandong panalanginan kita sa Ginoo. Ang atong topiko o paghisgutan karon, be persistent in prayer. Be persistent in prayer. Now, karon ato nga padayonon ang paghisgot mahitungod niining butang. To pray is an easy job. All can be able to do it. Even ang usa ka gamayng bata pwede siya makahimo sa pagampo. Sayon ra kaayo ang pagampo igala. Kung atong pamalandungan o sa atong ikumpara sa tanan natong mga buluhaton. Sayon, but to pray continually is another story. Sayon ra ang pagampo, pero kung magisgot kita og pagkamainampuon nga mapinadayonon, lahi na pud na siya nga istorya. Both ingnon, for to be consistent in prayer is the most difficult and even impossible one. Okay? Mao kana siya ang bot ipasabot kaning pagiging consistent nato sa pagkamainampuon mahimo kining posible pa nga imposible para sa toa. Kaya nga naman wala manggi usa ka nato nga maka-perfect. Bisan pag unsa kita kadasig, bisan unsa pa kita ka mabinantayon sa atong pagkinabuhi, but there are times sa atong pagkinabuhi nga ma-neglect nato, malipat kita sa atong schedule or dapat nga paghimuon nga pagampo. So ang consistency sa pag-pray is somewhat impossible for every one of us. Now, ang challenge ka nato is be persistent in prayer. Kinahanglan maging persistent kita sa atong pagkamainampuon. O si Jesus Christ mismo nagatudlo, naga-remind ka nato niini. Magabasa kita dinhi sa nakasulat sa common kainga passage sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 1 magsugod atong pagbasahon ingon dinhi. And Jesus spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not faint. In verse 2, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. In verse 6, and the Lord hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? In verse 8, and I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?
Kini nga maong passage na atong pagatan-aon higala, ato makita dinhi sa verse 5 na atay mapansin dinhi. Ingon siya, "Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me." The word "lest by her continual coming" speaks about continuous action. Ang iyang persistency, ang iyang pagkamapinadayonon diha sa pagpangamuyo. Mao kini ang attitude nga gigamit ni Jesus Christ sa pagtudlo kanato, attitude nga naa sa widow. Now, in verse 7, "And shall not God avenge his own elect?" Now, the word "shall not God avenge his own elect?" Dili ba nga ang Dios magatubag man usab? Maga-reward man usab sa iyang mga pinili? Which cry day and night unto Him? Now, in verse 8, "I tell you that He will avenge them speedily." Okay? So, mao kana siya ato makita dinhi ang answer sa prayer sa usa ka widow. Now, kung atong tan-awon higala ang topic ko, ang topic nga gibasa nato nag-discuss siya about a persistent prayer practice sa usa ka widow nga gitudlo ni Jesus Christ nga gusto niya ma-learn sa mga disipulo niya. The word persistent means continuing or incessant despite of problems and difficulties. Mo na ambot pasabot higala. Ang pagpraktis sa pagkamay ng puon nga dili gyud mo lunga, dili mo undang, dili gyud mo putol sa iya nga pagkamay ng puon. That's the meaning, the word persistent. Meaning to keep on praying and never give up. Okay? Mao kana siya ato makita. Now, ang subject sa passage na itong gibasa, adunay tulo, no? Ang una, kining ginatawag the widow. Ang ikaduha, the unjust judge. Mao na ito makita sa mga characters ni ini nga parable. And then the third one is God. Okay? Now, the careless and unjust judge referring to the authorities or men of the world. That's the word. No? Ang unjust diyan, nag-refer sa mga katauhan in kalibutan na. Then, the widow, where the personification of defendants, helplessness, and vulnerability of all believers. Kana bitang walay mahimo ba? Hopeless nga mga tao. Widow, nag-refer kana siya. Personifying the widow. Now, why we should keep on praying and never give up? Nganong gitudloan kita sa Ginoo nga maging persistent, consistent kita sa atong pagkamay ng puon? Why? Nganong importante ba yun kaayo kini? Unsa may rason? Number one reason is that because persistent prayer or praying secures God's help and answers. Okay? Mao kana siya ang unang rason. Because persistent prayer secures God's help and answers. Wala ta gisugo sa Ginoo nga magampo nga walay pulos. Adunay purpose nganong gasugo ang Dios magmainampuon kita. It's because gusto sa Dios nga ato ma-enjoy, ato ma-experience kung unsa siya kagamhanan ug unsa ang disenyo nga gihimo para kanato. That's why nga nagsugo siya kanato nga magpangamuyo. Persistency is even effective with the unjust judges. Mo na siya ang drive out sa story. Nga even ang mga unjust nga mga judges, kung persistent ikaw nagsighangyo, nagapakiluoy ngadto kanila, bisan nga dili wa sila kaluoy sa tao, muhatag sila tungod sa imuhang persistency. So that's the impact or mao kana ang kahimuan kung magiging persistent kita sa atong pagkamainampuon, ang atong character anaa niini. Then persistency is much more effective with the righteous judge. Kung mo effect man even to the unjust judge, how much more sa mga righteous na mga judge? Of course, this referring to our God who is righteous and loving to us. Now, not only that, persistency assures God's protection
and attention. So makita nato dinhi nga ang Dios mismo naghatag siya assurance kung mo practice kita sa pagiging persistent sa atong paggamay ng puon, sigurado nga ang Dios magatubag sa atong pag-ampo. Kay siya ang nag-promise ni ana, siya ang nagsaad ni ana. So, atong makita igala nga kung musalig man kita, nagahimo man ta, naghangyo man ta ngadto sa mga tao nga nagpakiluoy kita, labaw na gyud ngadto sa atong Ginoo. Unta nga dili kita kawad-an og kusog sa paghimo og pagkamay ng puon. Ikaduhang rason, duha lang kini ka rason ni gala akong ihatag karon nga gabi. Nganong kinahanglan kita maging persistent sa atong pagkamay ng puon ug di gyud ta moundang sa pag-ampo, because lesson number 1 and number 2, because persistent praying demonstrates faith in God. Ang pagkamapinadayono nato sa pagpangamuyo nagademonstrar siya sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. But pasabot nga wala tay laing gihuptan niini kinabuhi akong dili ang Dios lamang nga kaya niya mahatag ang atong gikinahanglan. Tubagon niya ang atong mga pagpangamuyo. Ihatag niya ang mga ang mga imposibleng mga butang. The only thing, kita nga mga tao manggod usahay naatay pagduha-duha while mo approach kita diha sa Ginoo. Persistent prayer demonstrates faith in God. It develops our perseverance. Mao kini siya ang benefits kung kita, mga benepisyo, kung kita magamay ng puon, no? It develops our perseverance. Tudluan kita sa Ginoo kung paano kita mulahutay gayod sa atong pagsunod diha sa iyang kabubuton. Secondly, it shows our total dependence to God. Nagpadayag kini sa ato ang tibuok gayod nga pagsalig diha sa Ginoo. Dili lang nga simple nga nag-ampo kita, but nagadevelop kini sa atong kaugalingon sa tibuok nato nga pagsalig diha sa Ginoo. And number 3, it reveals our exemplary attitude. Anytime nga magahimo kita sa atong pagkamainampuon o nagapray kita, nagahimo kita ni ana as example, not only sa mga kaigsuunan diya sa pagtuo, but also even sa mga tao nga nasa tong palibot. Makita nila ang atong pagkamay ng puon o nagahatag kita o example ngadto kanila. Therefore, dili kita muundang sa pag-ampo, padayon sa pag-ampo. Naay makikita or walay makikita, we need to pray, because that's the attitude nga gusto sa Ginoo ma-develop nga ni kanato. O isa pa, it assures God's vindications. Now, ang persistent prayer nagademonstrar sa atong pagtuo sa Ginoo, naga-show sa atong total dependence diha sa Ginoo. It reveals our exemplary attitude and it assures God's vindication. Nagtuo kita nga ang Dios motubag sa atong pag-ampo, mao'y hinungdan nga muampo kita, magpadayon kita sa paghimo niini. Because those who stop praying, stop trusting. Ang wala na nagapangamuyo diya sa Ginoo, wala na nagampo, bot pasabot, nagundang siya og salig diya sa Ginoo. Kumusta kay gala? Wala ka ba muundang og salig diya sa Ginoo? Remember that God is our immediate help in view in this parable. Mao kini siya ato makita sa parable. Ang ato nga immediate help is God. Kinsa ba ang giila nimo karon nga immediate help nimo in times of trouble, in times of problems and difficulties in life? Is it God? I hope, friends, nga ang Ginoo ang mo'y immediate help nimo. Why we should keep on praying and never give up? Because number 1, persistent praying secures God's help and answers. And number 2, persistent praying demonstrates faith in God. Do you believe in God? Do you have that faith? Then, continue on praying. Salamat higala sa inyong pagpaminaw, mag-aampo kita.
Amahan, salamat sa mensahe nga nagapahinomdom ka namo that we need to continue on praying, Father. Help us to continue doing it, Father, tungod kay gusto ikaw nga ma-develop kami every now and then sa pagkinabuhi. This we pray in Jesus' name. Amen.